Naglakbay ang isang bapor tabo sa kahabaan ng Ilog Pasig galing Maynila at patungong Laguna. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang ibabaw ng bapor kung saan lulan ang mga mahahalagang tao sa lipunan. Katulad na lang nila Don Custodio, Kapitan Benzaib na isang manunulat, si Simon na isang mang-aalahas, at ang mga prailing sila Padre Salve, Padre Florentino at iba pa. Samantala, sa ibabaw na bahagi naman ng bapor, matatagpuan ang mga insek at indio na nagsisiksikan sa dami ng pasahero. Ang hatian na ito ay napapakita ng uri ng tao at kapangyarihang umiiral sa sistema ng lipunan. Ayos, ang Ilog Pasig, madaming masaya at malulungkot na alala. Anong ibig mong sabihin, Kapitan? Sa totoo lang, kapag narinig ko ang ilog, naisip ko si Ibarra. Ibarra, parang narinig ko ang pangalan niyan. Alam nyo ba? Ano ba ang nangyari sa kanya? Alam nyo ba? Senior Simon, ikay namumutla. Itong paglalakbay na ito ay medyo mahirap sa katulad mo. Ayos lang ako, Padre Florentino. Maaari ko tapusin ang kwento. Kaibigan ko ang nagampon ka Maria Clara. Sa kanya ko nalaman ang buong kwento. Clara, gusto kong magpagkasal kay Kay Linares para sa iyong kinabukasan. Alam mo naman na minamahal ko si Ibarra. Wala na siya. Patay na siya. Anong maaari kong gawin? Hindi ko naman siya kayang buhayin. May dalawa ka na lang pagpipilian. Una ay ang pumasok ako sa kumpleto. Pangalawa ay magpapatay na lang ako. Tawa si Padre Damaso. Kung hindi, pinayagan na lang niya ang dalaga na pumasok sa kumbento. Ay ganda ng kwentong pag-ibig. Ngunit, nasaan na ba siya ngayon? Saan pa ba? Kundi sa kumbento. Hay nako, kay bagal ng takbo ng kubyerta. Wala na tayo magagawa. Padre Florentino. Kung saan nagkontrahin na yung sinasabi Ginoo, ngunit ang mababaw na ilog, kaya nating malutas. Kung tayo ay maghukay ng bagong lagusan, Ano ang magagawa namin noon, Senior Simon? Sa palagay, hindi ako sangayon sa inyong sinabi, Senyor Simon, sapagkat maraming pera ang kakailangan. hindi ako naniwala. Nag-alsa ang bayan ng Ehipto. Ang dahilan ng pagpapaalila ni Huli. Nyotes, narito po kami parang huliin ang iyong ama Huli. Malaki na yung utang. Dapat na bayaran. Biyaran ko po ang aking sariling lupa. Tay ka lang po. Tama na anak, sasama na ako. Ingat ka palagi. Wala nang nagawa ang ama ni Huli, kundi ang sumama na lang. Hindi pa po. Hindi pa ko papayag na ikay magpapalipin. Ayoko din, Lolo. Kasi ito ang tanging paraan upang makabayad tayo kay tatay. Bakit hindi mo na lang ibenta ang lakit na ibinigay sa'yo ni Maria Clara? Hindi ko kayang gawin iyon. Magpapalipin na lang ako kaysa ibigay ang lakit na ito. May ibibigay ako sa iyo, Huli. Ibinigay ito ni Ibarra noon, tanda ng kanyang pagmamahal. Maraming salamat, Maria Clara. Wala ka naman. Kabag-abag ng aking anak na si Tales. Binalaan ko siya na magiging kurap na ang mga prailes. At ang kanyang asawa ay namatay at kanyang anak. At ngayon, Huli, ikaw na ngayon ang magpapilipin kay Hermana Penchang? Oo, aking ingko. Huwag mong masyadong damdamin ang aking gagawin ay para lamang sa kapakanan ng aking ama. Napakabait mo talaga, Apo. Huwag mo akong kawaan, Lolo. Hindi naman gaano kalayo ang bahay na Hermana Penchang.
Kung bumalik ang aking ama, pakisabi na lang na pumasok na ako sa kumbento. Aalis na po ako. Wala nang nagawa si Tandang Selo kung hindi payagan na lang si Huli. Labing-tatlong taon na ang nililipas, ngunit alaala ng bigati ay sariwa pa. Ang kinginang si Sisa ay nabaliw at kapatid na si Crispin ay napatay. Buong buhay puno ng pagdudurusa at kalungkutan. May taong lumalapit. Senyor Simon, anong ginagawa niya dito? Parang napaka-imposible naman pero baka totoo. Tama nga ang hinala ko. Diyan ka lang sa kinatatayuan mo kung ayaw mong mamatay.